Ano gusto mo? Copy lang han. Ate, andyan na daw po yung service ng mga bata. Hoy, yun nga bang sinasabi ko eh. Hindi niyo naman naubos yung pagkain niyo. Hoy, Wilson! Hindi ka naman napaalam sa amin. Naku, talaga tong batang to. Ikaw, ano oras ulit ko? Mga apo na nila. Dadaan na lang daw ako dito ni ate mamaya. Paano ka uwi? Magtataksi na lang ako. Bye. Bye-bye, ingat. Alam mo, mas malaki ang kikitain mo kung nag-full time ka dyan sa trabaho mo. Diba ina-parent ka na nila? Ikaw lang po nag-iinat eh. Eh ate, alam mo naman ako pag nag-full time ako, sa 2 anak at asawa ko pa lang, kulang na kulang yung oras ko. Naku Robin, naka-artian na yan. Tignan mo nga ako, 3 na anak ko pero nagtatrabaho ka. Ate, yung mga anak mo, malalaki na. Hindi na alagain. Naku Robilina, baka sinasabi mo lang yan, pero ang totoo, ang asawa mo talaga ang tulong sa pagtatrabaho mo. Alam mo ba? Nagkita kami kanina ng isang kaibigan ko. Wala mo, isa na siyang house husband ngayon. Yung misis niya nasa Amerika. Papakahirap dun. Habang siya na din sa Pinas, nagpapakasasa sa buwan. Ikaw naman, paano mo naman nasabi nagpapakasirap lang yung kaibigan mo dito? Bakit? Ano ba ginagawa niya? Wala naman sa trabaho. Nag-aalaga lang siya ng mga bata buong araw. Hoy, Boss Jason, baka nakakalimutan mo. May bahay din ako. Baka kala mo, sisi lang itong ginagawa namin. Trabaho rin to. Tsaka mo na sabihin nagpapakasasara kami sa buhay, pag ikaw na ang nasa bahay at ako na ang nagtatrabaho. Ako? Matenga sa bahay? Asa ka. Ano? Sasara nga ang branch natin? Jason, kumalma ka. Hindi lang naman ang bangko mo. Pagtapos ng lahat ng naitulong ko sa bangko na to, ganun-ganun na lang. Pwede ka naman lumipat sa Isabela. Lalayo mo lang ako sa pamilya ko. Wala kang choice kung hindi kang kami dito. May choice ako. Magre-resign na ako. Sa desisyong ginawa ni Jason, nahirapan siyang muling makahanap ng trabaho. Inilihim din niya iyon sa kanyang asawa. Hanggang sa Oh, napatawag ka. Nasaan ang mga bata? Nandun ate, mga nagre-review. Exam na din kasi nila eh. Ikaw ate, kumusta kayo? Eto, medyo busy din. Hindi ako makapasyal dyan. Itong kuya mo kasi laging busy sa trabaho. Daming kaganap sa company nila. Yung mga bata naman, busy din sa school. Ba't napatawag ka? Ay, teka. Alam ko na yan, Robilyn. Asawa mo na naman? Eh kasi ate, itong si Jason napapansin ko, madalas, ang sungit-sungit. Okay naman minsan, nakatulala. Nag-aalala lang ako. Pag tinatanong ko kasi ang isasagot, okay lang daw siya, wala daw problema. O diba, ikaw na may sabi na kung minsan ganyan talaga yung asawa mo. Ate, iba naman ang nawawala sa sarili, kaysa naman dun sa nagsusumpungan lang. Pag tinanong ko naman ang isasagot, okay lang daw siya. Wala daw problema. Sadyang busy lang daw sa mga nangyayari sa bangko nila. Ewan ko ba dyan sa asawa mo? E di kung hindi niya tinataasan ng pride niya lumapit sa amin ng kuya mo, e di sana hindi siya stress sa trabaho niya. Kaya tutulungan ka pa niya sa gawaing bahay. Minsan kasi ni-spoiled mo rin yung asawa mo eh. Tignan mo, walang alam gawin kahit maglaga ng itlog at magwalis man lang. Walang alam. Hindi naman sa ganun ate. Ay nako, pinagtatanggol mo na naman yung asawa mo. Eh kung ganon, baka may problema lang. Intindihin mo na lang. Papa, si Yaya. Bakit? Ano nangyari? Malubha na raw po ang lagay ng tatay ko ate. Kailangan ko na daw po umuwi ng aklat. Eh, gaano ka naman katagal mawawala, Tin? Baka po mga 1 buwan akong mawawala, ate. Ano? 1 buwan? Malubha ang tatay mo, 1 buwan? Napakatagal naman yan maghingalo. Kailangan ko na din po kasi samahan ng nanay ko sa aklan, ate, dahil sila na lang po ng tatay ang magkasama.
Eh wala naman akong magagawa dahil magulang mo yan. Pero siguraduhin mong babalik ka ha? Opo, ate. Hello? Yes, this is Jason Tambawan. I just wanted to follow up the application that I sent via email to your office. Tinawagan mo na si Henry Mamalan. Alam ko kasi naghahanap yun ng tawanan sa kumpanya dahil ang daming projects nila. Haharapin ba naman ako na nang walang appointment? Ano ka ba? Kabarkada natin ng college yun. Kasi di pa diretso yung kausapin si Henry. Mag-effort ka, bali po bigyan ka ng trabaho. Pare, kung ano ang trabaho ina-applyan ko eh. Kahit ano, sinusubukan ko na. Isa lang naman ang sagot eh. Kung hindi overqualified, mababa ang sweldo. Ano pala sinabi ni Robin tungkol sa problema mo? So di pa lalo ng asawa mo na wala ka pa ng trabaho. Let me handle this. Malalaman lang ni Robelin ang problema kapag nasolusyonan ko na. Si Jason, siguro hindi ako makahanap ng trabaho. Oo nga, pero baka may nagpapalito mo. Malamang nakakal, kaya ako. Wawa naman si Robin. Siya na pala bumuhay na sa pamilya niya. Parang siya yung nila. Ganaan ko na tayo. Oh, hello Rob. Asan ka? Nasa bangko. Galing kasi akong Makati eh. Bumili akong dessert para sa'yo. May lunch meeting kasi ako eh. Saan? Dito lang din sa bangko. Ah, okay. Okay. See you tonight. Bye. Hi, pwede kay Jason Tambawan, asawa niya ako. Pasensya na po ma'am, sino po ulit hanap niya? Yung branch manager niyo dito, si Jason, nasabi niya kasi sa akin na may meeting daw siya dito. Pwede ko ba siya makausap? Siguro ba may misunderstanding po dito? Wala na po kasi si Miss Tambawan dito. Ha? Ano? Sobrang traffic sa Instagram. Hoy Wilson, yung pagkain mo, ubusin mo. Ba, ayaw ko ako. Busin nyo na yan. Huwag nyo related sa mga Pwede ba tayo mag-usap? tungkol sa... Jason, di ba simula nung magsama tayo, ang usapan natin, hindi tayo pwede magsinungaling sa isa't isa kahit kailan? Di ba? Di ba? Oo, ano bang ginawa ka? Buko ka na, alam ko na ang lahat. Sino naman ang nagsabi sa'yo? Sino ang nagsumpong sa'yo? Jason, hindi ako pinanganak kahapon. Bro, kaya ko namang gawa ng paraan tong problema natin. Ano? Anong sabi mo? Bro, gusto ko lang naman, masolusyonan ko muna tong problema na to bago ko i-harap sa'yo. Bakit? Gano'n na ba kalaki ang problema mo? Inilipat ka na naman ng ibang branch ah. Bakit kailangan mo ilihim sa akin to? Bro, hindi ako inilipat ng ibang branch. Nag-resign na ako sa trabaho ko. Bali wala na akong trabaho. Okay. Sandali ah. Bigyan mo muna ako ng onting time para i-observe yung mga sinabi mo sa akin. Ano nga ba ulit yung ginawa mo? Nag-resign na ako sa trabaho. Sabi ko nga, tama yung narinig ko. Nalaman na ni Rovelyn ang ginawa ni Jason. Sunod-sunod din na dumating ang mga problema at mga diskriminasyon na natatanggap ng kanyang asawa. Ngunit sa kabila nun ay patuloy pa rin nilang pinipili na ayusin ang bawat problema. Ano ba yan? Gabing-gabi na ah. Di mo ba nakikita? Sorry ha, hindi ako makapag-ambag sa mga gastusin dito sa bahay. Wala na tayong magagawa, nandito na mo. Naghahanap na din naman akong trabaho eh. Hanggang kailan, Jason? Malaki yung bayarin natin sa bahay at pati yung dalawang mong anak nag-aaral pa. Sana kasi nag-iisip ka muna bago ka nag-desisyon ng basta-basta eh. Isa lang ang solusyon sa problema natin na to. Yun na yung mag-full time ako sa pagkatrabaho. Han, alam mo naman na ako ang maligay ng tahanan, di ba? Kaya dapat ako nagtatrabaho sa pamilya na to. Ayun na nga, Jason eh. Ikaw yung haligi ng lakanan pero ikaw yung unti-unti tumitibag ng pamilya natin. Han, tiwala na. Dahil rito,
Si Rovelyn na muna ang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya at si Jason naman ang naiwan sa mga gawaing bahay. Dito ka ba mag-dinner mamaya? Tatawag na lang ako, hindi pa kasi ako sigurado eh. Pero pagkatapos uwi din ako agad. Ikaw muna bahala sa mga bata sa bahay ah. Sige yan, ingat ka. Bye-bye. Babe, ang asawa ni Rob. Basta yung nasa bahay na. Oo, kaya ko na yung trabaho mo. Kasi kailangan sa ako ng trabaho. Baka wala na siyang trabaho. Si Robin na pala ngayon pa ako ng kawawa. Para na nga. Hi, yung mga bata. Andun, sa loob. Pag-uwi na. Okay. Oh, anong oras na? Ang dami kasing kliyente sa opisina eh. Tapos ang dami pang kailangan ng follow-up. Kumain ka na ba? Oo, saka pagod ako eh. Gusto ko na lang magpahinga. Tara na, sweetheart. Kinabukasan ay nakita si Rovelyn at ang kanyang kapatid. Di ba sabi mo mag-apos siya nasa bahay? Paano siya makakahanap ng trabaho niya? Pwede naman siya mag-apply online, di ba? At saka siya lang din naman ang nag-aaskas sa bahay namin ngayon. Well, hindi pa din kasi bumabalik si Inday galing probinsya. Siguro hindi siya lang gumagawa ng gawain bahay. Oo, at hindi lang basta housework ah. Hanga ako sa kalinisan ng tao na yun. Bawal ang microwave sa bahay namin ngayon. At kung may maganda mong naitulit yung mga nangyari sa amin ngayon, yun ay ang mas napalapit siya sa mga anak namin. Ay naku ate, baka magsabi nga ng siguro ng ganyan. Mga babae na dapat ang gumagawa ng ganyan. Hoy. Grabe ka naman sa amin mga babae. Aba, hindi mo nagiging yung mga ginagawa namin na yun ah. Ay naku ate, sasabi siya ako dito. Nakausap ko si ate. May in-order daw ng trabaho si Kuya para sa'yo. Hindi naman daw directly involved yung asawa niya sa business na to. Ano hindi involved? Pera nga niya yung ginamit doon. Tapos ngayon gusto mo magtrabaho sa kuya mong una pa lang, minamata na tayo. Sweetheart, ang sa akin lang naman kasi, habang wala kang trabaho, eto muna, maging practical tayo. Anong practical? Lulukin mo yung pride ako. Ayan, pride! Puro na lang pride yung pinapairal mo. Eh di sana, kung yung pride na yan, kaya pakainin tayo, eh di sana okay tayo. Abaro, baka kala mo gusto ko ito nangyayari sa akin. Baka kala mo di ko alam na pinagtatawanan ako ng mga kapitbahay natin. Nakalalaki kong tao, wala akong silbi. Pwes, kung ayaw mo sa sitwasyon na to, eh di sana, kumikilos ka at hindi puro salita. Sorry ha. Kasi, Ngunit isang sekreto ang muling susubok sa pamilyang Tambawan. Gusto yun, baka na yung anak ni Robin, ni Jason. oo nga no, pauwi pa naman, sayang. Oh, kamusta ang mga bata? Okay naman. Ayan, nandiyan sila. Wilson? Pa? Walang iya ka? Bading ka pala? Kailan pa yan? Ha? Sorry po ba? Mahal na ba yan? Uy, Mari, pinubugbog yung anak ni Jason. Oo nga no, ano kaya nangyari? Mahal tama na yan! Talpag ginagawa mo sa anak natin! Pag sabihan mo yung anak mo ha, hindi ko matatanggap yan. Iba't ibang problema ang sumubok sa pamilyang Tambawan. Kasabay pa nito ang mga diskriminasyon at bulong-bulungan
na natatanggap nila sa mga tao. Tuluyan na yatang sisirain ng mga problema at pangungutya ng tao ang kanilang masayang pamilya. Hanggang sa isang tawag ang kanyang natanggap mula sa kanyang kaibigan. Ito na kaya ang susi upang mabalik ang lahat sa dati, o tuluyan na lamang masisira ang haligi ng kanilang tahanan. Hello, pare. Guess what? May taong gusto kang makausap. Si Henry. Si Henry Mabanag. Gusto ko niya makamit ng lunch. Pwede ka ba? Ikaw, pwede ba kita makausap? Tumawag sa akin si Boss. Gusto daw ako makausap nila. Talaga? Ano sabi mo? Wala. Hindi ko alam. Eh, Hindi ko alam, Robin. wala namang mawawala sa'yo kung susubukan mo, diba? Kapag lang makikinig sila sabihin ng iba. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Sinunod ni Jason ang payo ng kanyang asawa. Kinausap niya ang kanyang kaibigan at isang magandang balita ang kanilang natanggap. Binigyan siya ng magandang oportunidad nito na muling makakapagpanumbalik ng kanilang maayos at masayang pamilya. Hindi nagtagal ay natanggap na rin ni Jason ang kasarian ng kanyang bunsong anak. Natakot lamang itong magsabi dahil alam niyang maaaring hindi siya matanggap ng kanyang ama at makatanggap din ng samut-saring diskriminasyon ang kanyang pamilya. Lumipas ang buwan at taon ay muling nanumbalik ang masaya at tahimik na buhay ng pamilyang Tambawan. Muli silang nakaahon sa mga problema na dumating sa kanilang buhay at mas nanaig ang pagmamahalan ng kanilang pamilya. Ito rin ang naging dahilan upang mas tumibay ang haligi ng kanilang tahanan. Harapin ba naman ako na nang walang appointment? Ano ka ba? College, ay, so hindi pala alam ng asawa mo yung na wala kayo pala trabaho. Ano sa siyang house husband ngayon? Ang lalaki na. Hindi na alagain. Akala mo gusto ko itong nangyayari sa akin? Eh di sana kung kaya bayaran ng bills mo na yun yung pride natin. Practical tayo. Anong clock? Anong clock? Go. Saan? Di ba? Di ba parang pumupunin ka siya? Han? Ano eh? Nandito.